ako nakapag-vlog because I was so busy mga nakarang araw. So, for today's vlog, ituturo ko sa inyo or i-share ko sa inyo yung aking everyday na ginagawa sa aking kilay. Yung aking eyebrow routine. So, ito siya. Hindi siya masyadong, ayan. So, yan, nakikita nyo. Ito yung everyday na kilay na ginagawa ko sa akin. Pagpapasok ako sa work or aalis lang ako. So, ito yung pinaka-simpleng pagkikilay na alam ko. Tapos, ayan. Turo ko sa inyo and i-share ko din lahat sa inyo yung mga ginamit kong mga products. So, kung gusto mong malaman kung paano ko ginawa itong aking kilay, please keep on watching. So, yan. Ito na yung aking kilay nung wala kang kahit anong product dyan. So, ayan siya. As you can see, medyo kalbo-kalbo siya. And, ang lagi nang namang sagot sa ganyan, alam na alam niya yan. Siyempre, magkikilay lang tayo. Because kilay is life. So, yan. Papakita ko muna sa inyo yung aking mga ginagamit na product. So, lagi kong ginagamit to. Lagi ako nagpo-pomade. Kasi maganda yung mga pomade, yung mga gel type. Parang gel type ba yung tawag dito. Basta, yung ganito, ayan. Ito yung gamit ko, yung Brows on Flick. Ay, ayaw niya mag-focus. Ayan. Basta ito siya. Tapos, pag binuksan niyo siya, ito yung loob niya. So, ito yung lightest ata na shade. Ayan. So, ito yung ginagamit ko currently. Kasi maganda talaga siya. Tapos, mura lang siya. Nakalimutan ko lang yung presyo niya, pero wala pang 200 to eh. Sa Shopee ko lang siya nabili. So, ayan. Ipopost ko na lang siguro mamaya sa may description box yung details. And then, syempre, kailangan ko rin ng powder to fill in yung mga sparse spaces ng aking kilay. So, ito yung ginagamit ko. Yung Brow Master Eyebrow Kit ng The Face Shop. Ito. Yan. Ito din, lightest shade ata yung kinuha ko. So, meron dito yung parang gray siya. Parang blonde. And then, ito yung lightest brown. Ganyan. Tapos, may kasama na siyang ganito. Spoolie at saka yung angled brush. So, ito ay 499. Tapos, syempre, kailangan mo ng parang mascara sa yung kilay. So, ang ginagamit ko, clear lang. Ito yung ginagamit ko, yung Benefit 24-hour brow setter. Ayan. Yung maliit. Ayan yung ginagamit ko para sa aking kilay. Kasi ang ganda niya kapag ganun. Parang natural siyang tignan. And then, minsan gumagamit din ako ng foundation. Depende, case to case. Kapag gusto ko na parang plakadong-plakado yung yung wala siyang kalat-kalat dito sa ilalim yan. Gumagamit ako ng foundation. Any foundation will do naman. Or kung may concealer kayo, pwede nyo rin gamitin yung concealer nyo. Siyempre, yung applicator nung ating pomade, ito yung ginagamit ko. Yung unclosed brushes na yung pang brows. Yan. Ito yung ginagamit ko palagi. So, yan. Let's start! Siyempre, una ko munang ginagawa. Yan. Nasuklay ko na yung hair ng aking kilay. So, kukuha na tayo ng product. So, i-dip lang natin siya dito. It depends sa inyo kung paano nyo gustong gawin yung inyong kilay. Pero ako, I do it this way. Ayan. So, ganyan. Lalagyan ko muna ng outline yung aking kilay. Sundan lang natin yung shape. Sobrang easy lang nito. Tsaka wag kayong ma-stress kung yung mga kilay nyo ay hindi magkasundo. Yung magkaiba ng shape, tingnan nyo yung akin, magkaiba yan. Mas maganda tong kilay na to kaysa dito. Kasi ganun talaga sila. That's natural. So, nasa sa inyo din kung gaano kakapal yung gusto nyong ilagay na outline. So, ako ganyan lang ako maglagay na outline. So, outline muna both kilay. So, yan. Meron na siyang outline, as you can see.
ganyan yung gusto kong shape ng aking kilay. And usually, sinusundan ko lang talaga yung shape ng mismong kilay ko. So, ayan. Pasensya na pala kayo sa aking face. Medyo haggard o pesyosa tayo. So, pag hindi pa kayo kontento dun sa outline na ginawa nyo, pwede nyo pang dagdagan. Ayan. Ibe-blend nyo rin naman siya later on. So, okay lang. Go lang ng go. Tapos, after natin lagyan ng outline yung ating kilay, lalagyan ko na siya ng powder. Yun nga, yung sa The Face Shop na pinakita ko kanina. Powder type kasi to. Yung mga powder type, usually maganda lang siyang gamitin sa yung mga makakapal na yung kilay. Kasi hindi na kailangan yun na masyadong makapal na na eyebrow product. Pero since kailangan nating i-fill in yung mga spars dito na natin sa kilay. So, gagamit tayo ng powder. Maganda to kasi parang natural parang natural na na alam niyo yun, parang may buhok-buhok din yung loob ng kilay nyo. Sa akin kasi kalbo Ewan ko sino nakaka-relate sa inyo dyan. Kalbo-kalbo yung kilay ko. Mukha lang siyang magandang tignan. Pero hindi naman siya yung talagang pawala na yung kilay. Kalbo-kalbo lang. Kulang-kulang. Kaka-brush. Ganun. Pero that's okay. Nagagawa naman siya ng paraan. Ayan. So, you just have to fill in yung mga yung mga spaces na meron dito. Mga spar spaces. Yan. Ako, ginagawa ko yung dark. Kung nakita nyo kanina yung shade na pinakita ko. Ito muna yung nilalagay ko. Ayan. Nilalagay ko dito sa dulo. And then, itong lightest, yung parang grayish na color, nilalagay ko medyo banda dito sa may, sa may pinakaharap na dito. Kasi, may pa-effect na parang faded yun dito, tas dark yun doon. Ayun. Para maganda. Hearted. Ayan. So, kapag satisfied na kayo sa darkness or sa color ng inyong kilay, that's the time na you have to stop. Or kung gusto niyo pa ng more, dagdag lang, ganun. Dagdag lang kayo. So, syempre, pantayin muna natin. Lagyan din natin yung kabila. Para mas ma-appreciate nyo yung kanyang tsura. Uy, konting disclaimer lang pala, guys. Hindi ako makeup artist or hindi ako yung professional na nagbi-makeup. I'm just sharing with you yung everyday na ginagawa ko sa aking kilay. Ayan. Para if ever lang na gusto nyong gayahin or new knowledge lang, ganun. Yan. So, pag nagkikilay ka rin, kailangan matyaga ka rin. Kailangan hintayin mo siya talaga. Kumbaga, tiyagain mo na ma-fill in mo lahat. Kasi minsan nakakatamad yung parang, ano ba yan, ang tagal. Pero sabi nga nila, pag walang tiyaga, walang nilaga. Ayan. Almost done na rin dito yung pag-fill in ko. Ayan, tapos yung harap na lang. Pero ako, nakakalabas naman ako minsan na walang kilay. May mga times na ayoko na wala akong kilay pag lumalabas. May mga times na okay lang. Depende sa mood, no? Pag babae ka talaga, ganun eh. Kung sino nakaka-relate sa inyo dyan. Pero, ako ganun ako minsan. Paiba-iba ng mood. Well, that's us, girls. So, ayan. Tapos ko na siyang ma-fill in. And, as you can see, ito yung aking kilay. Oh. Diba? Maganda na siya. So, hindi pa natin siya nabiblend. Kailangan pa natin siya i-blend, guys. Kasi, blend is life. So, kuha tayo ng spoolie. Any spoolie naman na meron kayo, pwede. So, i-spoolie natin siya. Ayan. Para mag-mix yung
yung pomade na pinang-outline natin and yung powder para mas mag-blend siya. And mas magmukhang natural. So, yan. As you can see, okay na siya. Very natural looking lang yung kilay na parang wala kang masyadong nilagay. And kasi yung gusto ko, ayoko ng mga pakak na pakak minsan na kilay. Depende. Pero pag may event, syempre, kailangan bongga. Pero yan. And then after that, maglalagay na tayo ng ating mascara. And ito nga yung gamit ko, yung Benefit na 24-hour brow setter. So, ang gagawin mo dito, gaganyan mo lang siya. Tapos nakikita nyo parang tumatayo yung buhok-buhok, diba? So, ganun talaga yung nagiging effect nito. Para siyang gel sa kilay mo. Ang ganda niya kasi, katulad kapag powder yung gamit mo, minsan madali kasing matanggal yon. So, kapag nilagyan mo nito, tumitibay yung kanyang longevity. Yan. Parang, ano na siya, pang 24 hours na yung kilay mo, pang laban na. Ganun. Yan. So, syempre, ang motion, pataas lang. Yan, pag ganun. Para maganda. Alam niyo yung sa mga artista yung parang ang kakapal tignan ng kilay nila, diba? Yun kasi yung trend ngayon. So, yun talaga yung magandang kilay na parang mabuhok pa rin yung kilay mo. Ayan. So, ayan. Tapos na natin yung aking kilay. So, hindi ko na siya lalagyan nung foundation kasi okay na sa akin yung ganito. Pero, sa inyo, kung gusto nyo lagyan, okay din naman. Kasi yung ginagamit yung foundation dito sa ilalim para pangtanggal ng mga tira-tira na mga bagay-bagay. So, ayan. Tingnan natin ang malapitan. So, ayan yung kilay ko. Yan. There you have it, babes! Thank you so much for watching. Sana may natutunan kayo and sana na-enjoy nyo tong vlog na ito. Kasi ngayon na lang ulit ako nag-vlog. And thank you so much sa mga sumusuporta sa akin, sa mga nagsusubscribe. Thank you talaga. Dahil kahit hindi ako nag-upload, tumataas yung subscribers ko. So, yun lang. Thank you so much and hoping to see you again on my next vlog. Bye!